honest. Hello. Kung may corruption po dito, kung may Ayaw ko variant po pag-like. dito, Hindi ako makapag-like. ano na lang po mangyayari sa bayan natin? Signal ko. Diba? Mangyayari pagka yung mga lenders natin, yung mga namumuno sa atin ay corrupt pala, nagbayad sila para manalo, anong mangyayari sa bayan natin? Corrupt din, di ba? Kaya ito po yung pinupush natin, dinidiban natin yung COMELEC, sana makinig sa atin ng COMELEC na payagan na magkaroon ng voter verified paper audit trail na nire-request natin, hindi lang nire-request, dinidemand na ng taong bayan, ng People's Initiative. Itong People's Initiative po ay isang mekanismo na naayon sa ating saligang batas na yung tao mismo, tayong mga tao ay pinapayagan na ng Republika na magsagawa ng mga bagay-bagay para maamyandahan ng mga kung ano man dyan sa ating gobyerno. Okay po, so tayo po magsama-sama. 3 araw po tayo dito, pero sige lang po. Pero pagka ngayon, ayusin na ng COMELEC, gawin nilang talagang honest, orderly, peaceful, and transparent election, maaaring hindi na tayo magtatagal ng 3 araw po dito. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat, General Romy Pugi, sir. Maraming salamat po. Kung napapakinggan ng COMELEC yung mga binanggit ni General Romy, sana magising kayo. Magising kayo. Ito yung lagi kong sinusundan pag nagsasalita sila General Eli, yung mga kasama natin sa amin, si CGG. Kung susundan nyo lang at a-analyze natin, yung mga sinasabi nila, pahiwatig to sa taong bayan, pahiwatig sa COMELEC. Sana mapakinggan niyo po ito, COMELEC. Kasi, pagka hindi ito naayos ngayon, katotohanan po tayo po ay hindi takot na magsalita kahit kasuhan nila tayo. Dahil nga sabi ni Atty. Glenchong, pagkatotohanan ng sinasabi natin, takot silang kasuhan tayo eh. Hindi nila itinama yung dinidemand nila General Eli Rio, dinidemand ng United People's Initiative. Yung sinasabi ni General Romy, hindi nila inaksyonan. Dinerecho nila ang eleksyon. First day pa lang, magkakagulo na. Maniwala kayo. First day pa lang, magkakagulo na. Kasi bakit? 100% yan. George! First day pa lang magkakagulo. Bakit? Testing pa lang nagkakagulo na eh. Common sense will dictate. Sa testing pa lang magulo na, how much more yung actual? Gusto kong magmura, pinipigil ko. Prayer rally tayo. Okay na yun, nauna si Chairman George, pakinggan mo nagsasalita, taong bayan. Huwag mong isipin na ito lang ang numbers. Huwag mong isipin yan. Kasi ito yung laban na ang nagdadrive sa amin, yung pagkakaroon ng unity na binuo ng ating magigiting na general. Hindi po ako nagbuo nito Yung magigiting natin na general, pinagsama-sama lahat ng political colors. Dito kilala ko kayo lahat eh. Iba't iba political inclination natin dito, pero nandito tayo magkakasama. At yung iba nagising na rin. Sabi nila tama nga, tama yung United People's Initiative nung nagpo si General Romy, ang dami. Tama ito. Dito muna tayo magkaisa. Kaya, bakit nila nasabing gusto na nilang sumama sa atin magkaisa? Kasi naisip nila, pag hindi natin to inaayos, tinuloy ng COMELEC, natuloy yung plano nila, division na naman tayo eh. So, Chairman George, ulitin ko, bago sumunod sa bigay natin sa susunod na speaker. Pag hindi mo to inayos, nandiyan kayo lahat ng commissioner. First day pa lang ng eleksyon, malalaman na ng taong bayan kung may dayaan, kung may manipulasyon, kung may panluloko. First day pa lang, magulo na. Maniwala kayo. So, pakinggan natin ang ating magiting na convener ng alyansa nagkakaisang mamamayan. Actually, kung sa mga pinanggalingan nila sa edad, sa experience, dapat hindi na sila ang gumaganap nito eh. Dapat yung medyo mga bata na, yung ayos pang lumakad, matitikas pa talaga.
Pero nandito pa rin, nagsusumikap na may tama yung maraming mali at iisa yung pinagkakasunduan natin, itama muna yung eleksyon. Sir Edwin Fernandez. Sir Edwin, sir, please. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon lang po, ay nag-ahid kami ng isang sulat sa COMELEC na payagan ang anim na bilangin ang mga boto na nakalulan dun sa voters receipt natin. Kaya ditong darating na halalan, siguraduhin nyo yung mga voters receipt nyo ay nailagay sa tama at maayos. Dahil yun na lang ang pamamaraan kung paano natin makukumpara yung resulta ng halalan sa nire-report nila sa makina. Hindi po magandang pangitain dun sa overseas workers online election. Dun pa lang palpak na. Hindi nakapag-issue in accordance with the voting rules and regulations. Hindi nakapagbigay ang sistemang ginamit nila ng resibo. Kaya hindi malalaman yung overseas voters kung tama nga yung binilang ng makina. Kaya nung isang linggo, naghain din kami ng letter na itigil na yung overseas voting kasi kalokohan na yun. Wala pong way na ma-verify ng botante yung binoto niya. Pangalawa ho, ngayon naman hinihingi namin na payagan kami o kaya yung mga poll watchers na bilangin yung mga boto na nakasaad dun sa BBPAT o resibo natin. Dahil yun lang ang tunay na katunayan kung paano natin ma-check kung ano ang nire-report nung Miro machine. Alam naman natin, nung 2022, na yung boto, malabo yung boto na nilagay natin sa balota at yung boto na binilang ng makina. Dahil dito sa 2022, inamin din ng George Garcia na nagsingit sila ng isang private IP o Internet Protocol Address. Hello. Nagsingit sila ng illegal na IP address na humarang dun sa boto ng mga kumulang mga 30,000 na BCM. Tapos, yung IP address na yun ang nagpadala ng kanyang resulta dun sa COMELEC server. Kaya talagang malabo. Hindi pa nakakasagot ng tama ngayon yung COMELEC. Pero dahil kami sa ANIB, sinabi namin na lahat ng pamamaraan mapayapa gagawin namin kahit halatang halata ng ginagago kami. Gagawin namin lahat ng legal na petisyon para maitama yung bilang natin sa botohan. Ngunit, kung hindi pa rin marinig ng COMELEC at ang lumabas na bilang sa darating na botohan ay hindi karapat-dapat. At ito lang ang masasabi ko. Kawaan ng Diyos ang kanilang maitim na kaluluwa kung kaharap na nila ang puot ng sambayanan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Ed. Maraming salamat. Yung mga pahayag ni Sir Ed nanggagaling talaga sa kanyang puso. Sa bagay, kung may susunod pang mas worse na kulay sa itim, Sir Ed, yun sila eh. Hindi sila tatapat sa itim. Mas maitim pa doon sa itim. Yun ang katotohanan. So, umaalam na yung ating talakayan ngayon. At alam ko, nandito na si Brother Perdi Lagundino, nandito si Supremo June, Colonel Bukay.
Marami pa at mamaya hapon maraming darating. At huwag po kayo mag-alala, lahat po nang nandito may lunch po kayo, nire-ready na, may pagkain po. Tapos yung merienda naman natin nandyan lang pag pamawi ng gutom natin. So huwag natin patagalin ang ating mahal na kaibigan, ang ating kasama sa lahat ng laban, lahat na nasabi nito Pero alam ko hindi siya mapapagod gagaya natin. Ang ating OIC Supremo ng ating Filipino Guerrilla Forces, ang ating mahal na kaibigan, Supremo Bukay, Colonel Metran. Thank you, Captain Valero, Captain Ray. Para sa lahat, sir, yan rin sir, sa lahat na nandito. Si Nolipi kasi, alam nyo, siya yung aking masukin at taga-subaybay. Kahit may physical problem siya, nandito pa rin. Maraming salamat sa lahat ng Pilipino. Guerrilla Forces. Okay, maraming salamat. Mga kampanya ako. Mga kampanya ko. Palacio del Gobernador. Sir, Attorney Garcia, narito po ako. May Philippine National Police dito. Sana maprotektahan nyo kami dahil sa amin hindi magmumula ang problema. Baka sa inyo magmumula ang problema. Ako po ay isang Filipino Guerrilla Forces. Nagsimula po ako magserbisyo sa taong bayan sa edad kong 14 anyos. I'm now 65 years old. Patuloy akong lumalaban sa kalaban ng taong bayan. Sino ba ang kalaban ng taong bayan? Normally ang terorista, normally ang NPA, normally ang mga kriminalidad na nangyari sa ating bansa, droga, lahat ay nilabanan natin yan. Umabot ako ngayon sa edad kong 65 years old. Nagmula po ako sa 14 anyos. Pwede ba ako magkwento? Yes. Pwede. Pwede kasi para hindi kayo mainit. Para hindi kayo mainit at para yung mga bisita natin dito sa Intramuros ay marinig nila na mayroon palang isang Pilipino sa edad ng 14 anyos. Tingnan niyo po yung mga 14 years old dito. Sino ba yung may 14 years old dito? Sa edad ko 14 anyos, 13 anyos ako, dumaan ako sa basic military training. Ano yung basic military training? Yung mga obstacle course. So, alam niyo yung obstacle course, yung mga akyat ng building, bababa ng building, kung ano pang river crossing, pinagdaanan ko yan sa edad kong 13 anyos. Pagdating ng 14 years old ko, hindi ko akalain na ako pala ay mapalaban sa mga rebelde sa edad kong 14. Napalaban ako ng 3 araw at 3 gabi. Biro nyo, 3 araw, 3 gabi. Ang masaklap nito, we are only 17 forces, 15 special forces, 1 CSDF, at 1 Cub Scout. Ako yun. Ako yun. Pang 17. Ang kalaban namin ay humigit kumulang 400 rebels. Umabot kami lang. Ay, isa lang. Ay, Attorney Garcia, ayusin nyo po, ayusin nyo. Kasi ang taong bayan, baka magalit. Delikado. Dahil ang nilalapitan na lang namin ngayon, Attorney Garcia, ang taong bayan. Ang taong bayan ang aming nilalapitan. Salamat, mayroon tayong mga proteksyon. Nandito ang ating Philippine National Police. Sila ay bantay natin. Sila ang ating tagapagligtas ng ating bansa. Dahil sila ang inatasan natin, ang kapulisan at kasundaluhan, ipinasok natin bilang sundalo at pulis para bantayan ang Pilipino. Naiintindihan ba natin? Binabantayan tayo ng pulis. Pero be reminded walang magmumulang gulo sa atin. Wala. Ang atin lang magpahayag ng ating damdamin. Damdamin bilang isang Pilipino na tinatawag natin freedom of expression. So,
Mga kaibigan, narito kami, nagpapahayag lang sa inyo na maraming nagpabalita. Isa na magpapatunay si Atty. Glensyong, si Atty. Respicio ay mayroong possible hindi ko sinabing may dayaan, wala pa nga eleksyon, may dayaan. Pero bakit sa international? May mga report na may nangyayari, pero wala pang kaso, so hindi pa rin totoo, ano? So mapapatunayan natin ito sa May 12. Papatunayan natin na sana clean, honest election tayo, mga kababayan. Palakpakan po natin! Palakpakan po natin na walang maging dayaan sa darating na May 12. Palakpakan po natin. Paano kung may dayaan? Anong gagawin natin? Taong bayan! Sagot ng taong bayan yan. Ha? Ang taong bayan ang sagot sa ating problema. Ano po? So balikan ko nga pala yung kwento ko. Ha? O may yan, balikan ko yung kwento ko, hindi ko pa natapos yung bakbakan, ano? Yung 400 versus 17. May narinig na ba kayo nun? 17 versus 400, tapos 3 araw, 3 gabi. Kaya pinapaliwanag ko dito na kaya palang labanan kahit gaano karami ang kalaban at kukunti lang tayo kung sulit naman tayo, di ba? So yun ang inahalimbawa ko. Umabot kami ng 3 days and 3 nights bakbakan. Mayroon pa kami nung panahon na yun, 1974, July. Mayroon pa tayong fighter wing noon. Mayroon pa tayong fighter plane. Pag-araw, kasama namin ng air support or Philippine Air Force. Pero pag gabi na at paumaga, kami lang ang umaharap sa kalaban. Umabot kami ng 3 days and 3 nights, umatras kami dahil may tinamaan sa amin. Isa lang ang tinamaan sa amin. Yung tinamaan, katabi ko pa. Katabi ko yung tinamaan. Sa kanan, tinamaan. At nung dinala ko yung tinamaan sa gitna namin, sa aming foxhole, bumalik ako sa aking pwesto. Pagdapa ko, uy, bakit sabi ko mainit? Yun pala, yung nakatama sa kamay niya, islak, nasa dinadapaan ko. Tinanong ko ngayon ang sarili ko, ito ang tumama sa aking kabady at lumusot sa akin, hindi tumalab. Bakit? Alam niyo ba yung tinatawag na X7, sir? Alam mo sigurado yung X7, ano? Yung anting-anting ni Commander Toothpick. So, yung mga edad ngayon na 65 pataas, alam niyo yung Commander Toothpick. Sa Maguindanao, sa amin yun nagsimula yung Commander Toothpick. Sa lahat ng t-shirt namin sa taas, winisikan ko yan na tinatawag namin X7, anting-anting. Ang t-shirt nilang lahat, may tama. Pero yung t-shirt ko, walang butas. Kaya may ibang sundalo kasama ko, suot nila yung t-shirt nila. Uy, nataplisan ako. Yung pala nakasabit, nakahanger. Pero sa akin walang tama. So, inisip ko, yung agimat ko, na ginamit ko, ay maaaring totoo. Kasi nga hindi tumalab sa akin, yung bala. Kasi ang amin noon, sa 3 araw, 3 gabi, lagi lang kami nakadapa. Walang pwedeng tumasang ulo. Kasi pag tumasang ulo mo, boom, kunana. Patay kang bata ka. So lahat kami nakatago ang ulo. Yung muscle lang ang nakatutok. Sa loob ng 3 araw, 3 gabi, nakadapa kami. Sabi ko kung mag-asawa lang ito, okay lang nakadapa 3 araw, 3 gabi, di ba? Tawa naman kayo, ano? O, siyempre yan ang pampalakas. Without that, may ina tayo. Di ba? Okay, tuloy tayo. Nakadapa kami 3 araw, 3 gabi. Pag sa gabi, nakaupo na kami. Kasi hindi naman kayo makikita, no? So, lumipas yan. Sa loob ng 3 araw, 1 beses lang kami nakakain. 1 beses lang. Pero bakit nakayanan namin na hindi kumain na 3 araw? So tayo, 3 araw, diba? 3 araw. So 3 araw, hindi tayo kakain. Bakit nakaya namin? So walang kainan ngayon. Hindi, joke lang yan, pero nagkataon kung side talaga. 3 days tayo dito, 3 days yung experience ko na hindi kumain. Totoo lang.
paano mo maisipan kumain? Ang buhay mo iniisip mo eh. Okay, iwala ko na ikwento na yon, pang military at sa mga mahilig sa mga adventure. Okay, balik na po tayo sa sitwasyon natin. Bakit nga pala nabuo ang Filipino Guerrilla Forces? Bakit nabuo ang Filipino Guerrilla Forces April 9, 2024? Nabuo namin ni Supremo ni General Captain Dado, nabuo namin April 9. Saan namin nabuo? Sa libingan ng Bayani. Doon namin binuo araw ng Kagitingan. Bakit? Dahil malakas ang tunog doon na tayo ay mapapakera sa China. Mapapakera tayo sa China. Tapos ang gobyerno natin, busy sa politika. Tandaan nyo, yung President Marcos administration, hindi nila inintindi yung mapalaban tayo. Ang inintindi nila politika, political ambition, para by 2028 sila pa rin ang magdadala ng Pilipinas. Yan ang pinakawalang niyang pag-iisip, mga kababayan. Napakawalang niya yan. Ang hirap kasi nito, yung pera ng ahensya ng gobyerno, inubos nila, pinagbabawasan nila. Yung EFP mo decision na, EFP na by 2028, nabutan pa rin sa General Focus, by 2028, ang Armed Forces, ang Armed Forces by 2028, magiging world-class Armed Forces tayo. Paano tayo magiging world-class Armed Forces ngayon by 2028? Bago ako nag-retire, yan yung pinag-usapan namin, yun ang first batch ako dyan, na by 2028, magiging standard ng Armed Forces. Paano ngayon magiging standard yung 120 billion pesos para sa EFP modernization, kinuha nila, hindi ko alam kung saan nila dinala. Ibang ahensya, kinuha nila, hindi natin alam kung saan dinala. Na ang Agriculture, Department of Agriculture, na ako nagpapasalamat ako na si President Bongbong Marcos ang mamuno sa Department of Agriculture. Sabi ko, salamat. Mapapaganda ang agrikultura natin. After 3 months, kauna-unang announcement ng korupsyon doon pa sa ahensya na pinaghahawakan ng ating mahal na presidente. Ano ba yan? Ano ba yan? Bakit inuubos ang kaban ng bayan? For what purpose? Alam nyo ba kung bakit? Yung nasa taas, babayaran nila. Lahat ng nagngangawa dyan, babayaran nila. Lahat ng mga head of offices, babayaran nila. Tapos yung nasa ilalim, babayaran nila. Kunwari, galing sa kanila. Yung pala, ayuda, galing sa taong bayan. Ang lumalabas ngayon, utang na loob. Utang na loob ngayon. Ngayon, eleksyon, ginagamit. Ginagamit sa eleksyon ngayon. Tapos nadayain pa. Ano na klaseng gobyerno na ito? Saan ba papatungo ang ating bansang Pilipinas? EFP! PNP! Magising tayo sa katotohanan. Umalis kami dyan na may panindigan. Dapat kayo, EFP, PNP, mayroon kayong panindigan para sa taong bayan. Bakit hindi kayo kumikilos? Alam nyo ba ang nangyari sa ating bansang Pilipinas? Alam nyo ba ang nangyari? Pero ito mga kababayan, sa aming kapitbahay sa Antipolo, ay bakit si Sir nag-iimpiin na? Bakit nag-iimpiin na? Kasi Sir, narinig namin nagsasalita, gano'n. Baliktad, impiin na daw ako. Hindi nyo ba alam? Ako ang #1 kalaban sa Samar at Sintal Luzon. Pangalawa, ang Region 4A. Ako ang #1 kalaban ng NPA. Because my organization, Filipino Guerrilla Forces, is anti-corruption, is anti-communism. Paano ako nag-iimpi? Paano ako nag-iimpi? Ako, nagsasalita lang sa harapan ng taong bayan na makisig tayo, na tinatarantado tayo. Tinatarantado tayo. Hindi nyo ba alam? Kayo, nabubuhay kayo. Pero hindi nyo alam, niluloko na tayo. Pinapaikot tayo sa ating balat. Sundalo ako, nag-retire ako.
40 years ako sa servisyo. Bakit ako tatalikod sa aking bayan? Ipaglaban ko ang aking bayan. Hanggang kamatayan ko. Nung ako'y bata pa lang, lumaban na ako sa tamba sa kalaban ng gobyerno. Tapos ngayon tatalikod ako. Hindi ko tatalikuran ang mahal kong bansang Pilipinas. Tubig, please. Ha? Gusto ko lang may parating sa inyo. Thank you. Okay. Pay ko muna. Ako muna para sa NCP. I love you all. Sa totoo lang mga kababayan, naibulalas ko lang ang galit ko. Dahil ako nagsakripisyo sa edad kong 14 anyos. I'm now 65 years old. Ito pa rin ang nangyari sa bansa natin. Ano ang dapat natin gawin? Pulis! Sundalo! Ano ang dapat natin gawin para sa ating bayan? Para ano gagawin natin? Magkaisa tayo para sa kapayapaan at pag-unlad ng ating bayan. Yun ang pananawagan ko sa pulis at sundalo. Kung sinasabi nyo na ako ay aktivista, dalawa kasi ang aktivista sa aking pag-iisip. Ang komunista, isa ay anti-government, pro-communist. Aktivista, anti-government, pro-communist. Yung isang aktivista, anti-government, dahil may nakikitang mali. Kaya nagiging aktivista tayo dahil nakikita natin ang mali. Nandoon ako sa isang aktivista para sa bayan. Mga kababayan ko, ako ay isang Katoliko. Father, marami akong barkada na pare. Pero sana yung mga pare natin lumisig rin sa katotohanan. Marami akong barkadang pare. Hindi na ako magkwento tungkol sa pare. Ayaw ko na magkwento tungkol sa pare. Kung ako mahilig, hindi siya mahilig magsasalita. Okay. Alam ko na, para lumalim lang yung isip nyo ba? Para gumana yung ating mga ugat-ugat. Siyempre, di ba? Tayo mga maedad, kailangan natin pagganahin din yung ugat natin para lumakas-lakas tayo. Okay, mga kababayan, narito kami sa grupong ito na United People's Initiative na ayon sa ating saligang batas na magkaisa tayo, ihayag natin ang nakikita nating mali. Ano bang mali? Maraming mali. Ang hirap isa-isahin. Ang hirap isa-isahin ang mali. Pero mayroon lang ako mga major na mali. Una, korupsyon. Pangalawa, pro-communism. Pangatlo, narco-politics. Pang-apat, tuwadkom, abuse of power. Panglima, yung namumuno sa atin, ang ating Pangulo, ayaw pang sagutin ang hamon ng taong bayan. Magpa-drug test ka, Pangulo. Once tinanggi mo ang drug test, therefore, you are positive. Ikasimple lang yung challenge, magpa-drug test ka para mawala ng issue sa'yo. Malay mo, pag nagpa-drug test ka, naging positive, kakamping mo na ako. Pero sa totoo lang mga kababayan, bago ako napunta dito sa pagsasalita nito, galing ako sa Marcos. Because I am number 1, Marcos loyalist. Pinag-aral ako ng Marcos Jr. Kaya ako naging opisyal. Pinag-aral ako ng ating former President Ferdinand Bongbong Sr., Ferdinand Marcos Sr. Pinag-aral ako ng 4 na taon. Nag-aral lang ako para makapagtapos sa kolehiyo sa under ni General Browner. General Browner rin.
General Browner, yung first Scout Ranger Regiment. Hindi yung Browner ngayon. Hello sir, General Browner, may bali. Medyo isip tayo sa katotohanan, General Browner. Okay. Malaking utang ko na loob sa ating Pangulong Marcos. Kaya ako, nung campaign period, 6 million, 6 million Pilipino na dala ko sa Marcos. Yun yung Vanguard of Democracy, 6 million yun. Pero nung pumapasok lang after 1 year, humiwalay ako. Ang kausap ko dito, before the campaign period, saka during Marcos time, administration, ang kausap ko dito, yung bayaw niya, si Martin Araneta. Nag-uusap kami, dati sa Kubo lang kami nag-uusap ni Martin Araneta. Nung manalo na sila, nandun na kami sa 5-star hotel ng BGC. Big time na. Ito, laking building ah. Wala pang isang taon, may-ari na ng isang building. Okay. Tapos, ganito. Isa na lang. Okay na. Watapos na ako. Okay. So, humiwalay ako. Dahil alam ko, walang mangyayari. Noong June 25, 2023, June 25, 2023, nagkausap kami ni Pangulong Marcos Jr. sa Special Forces Anniversary. At nagkausap kami, konti lang ang pag-usap namin. Kaya lang nung ma-evaluate yung pag-usap namin, pumasok dito, umabas sa kabilang tainga. Tapos pinalawag ko kay Secretary Lagdamio. Yung si Secretary Lagdamio, nag-usap kami. Sabi niya, on process na. Ano yung on process? Kasi kaya ako sumama sa Marcos Jr. dahil yung kayamanan daw nila ay gagamitin, ibibigay sa taong bayan. Yung trillion of pesos, ibibigay sa Pilipino. Kaya naman ako nagsikasik, magbuo ng samahan para makatulong tayo sa mahirap. Asan na ngayon? Nawala na. Ang nangyari, puro abuso na lang ang nakikita natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Doon lang nakakasigaw si brother Colonel John Letran. Mahal ko yung kaibigan ko na yun. Isipin nyo, 65 years old. Di naman tayo nagkakalayo ng edad eh, brother. Ang hirap magmahal sa bayan. Sa totoo lang. At yan ang missing factor natin eh, yung ating mga kababayan na iba. Dahil, yun ang naobserbahan ko, share ko lang sa inyo ha. Sa dami ng ating ginagawa sa ground, kaya busy ako dyan, makikita nyo, lahat ganito. Noong wala pang cellphone, pag sinabi mong punta tayo dito sa ganitong lugar, lahat nandun, ang dami. 100,000 kagad. Ilang oras lang, milyon, hapon, milyon na. Ngayon, hanggang ngayon, nagtitext pa. Sabi ko, ilang linggo na tayo nagtitext. Alam nyo kung anong text lahat? Isa. Marami na ba sila? Tingnan ko muna. Pag marami na, saka pupunta. Lahat sila ganun. Eh kung lahat ganun ng mindset, walang pupunta rito. O yung pagkain nyo, hindi na parating na. So pagbigyan naman natin ng ating kaibigan, sabi ko sa inyo, lahat ng political party nandito. Maniwala kayo, kahit ganito lang number natin. Isa sa mahal natin kaibigan, nagserbisyo rin sa bayan ng matagal. At alam niya kung ano yung kalakaran sa ating gobyerno, sa ating politika. Ang mahal natin, Yusek Ben Ranque. Sir, on the stage please. Salamat po at nataon na dumadagongdong ang ating kampana. Sana po marinig sa buong bansa yung ating hinanaing dahil tumunog po ang kampana. Yun ang bad signal na ang ating hinanaing na narinig po ng taong bayan sa Pilipinas. Thank you po sa ating People's Initiative sa inyong pag-imbita sa atin dahil dapat naman tayo po ay pumunta dito upang ibigay ating mga hinanaing sa kumilit na ito. Salamat din sa mga vloggers na